balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, sa naging bakbakan nga po sa pagitan ni Virgil Ortiz kalaban si Sergey Buhachok, kung saan mga idol, maaga po nagbasagan ng dalawang fighter sa ibabaw ng boxing ring. Pero nagulantang ang lahat mga idol nang bumagsak si Ortiz sa lona dahil sa matigas na kanan na pinatama ni Buhachok. Umpisa nito mga idol, tila naghinahinay na si Ortiz na pasukin si Buhachok. Animin natatakot na ito magpalitan ng suntok sa bakbakan. Kaya lamang talaga si Buhachok sa puntusan dito mga idol. At pagdating naman sa round 8 mga idol, bumagsak ulit si Ortiz sa kaliwa ni Buhachok. Bagamat pagdating naman sa huling dalawang round, biglang nabuhayan po si Ortiz at binugbog din nito si Buhachok. Pero akala natin mga idol, mananalo si Buhachok. Pero si Ortiz pa palang lumamang sa scorecards ng mga judges. At sabi ng mga boxing fans mga idol, luto daw ang laban para hindi masira ang plano ni Torgay Alalshik at Oscar De La Hoya na paglabanin si Ortiz at Crawford sa Saudi. Samantala matapos nga po sinabi ni Stephen Fortune na magiging part ito sa pangatlong boxing event ng Premier Boxing Champion o PBC at Amazon Prime sa September sa undercard ni Canelo Alvarez kalaban si Edgar Berlanga. Bagamat kinagulat ng mga boxing fans mga idol na sa ginanap na magkasunod na presscon ng boxing event, walang imahe ni Fortune sa presscon. Tanging ang kaibigan na nito na si Caleb Plant ang present, kung saan sa ngayon mga idol ay galit na galit po si Colboy Steph sa naging post nito sa social media, kung saan dismayado talaga ito sa PBC dahil ilalagay daw ito sa prelims sa bakbakan ni Canelo at Berlanga. Yung prelims kasi mga idol, hindi ito kasama sa pay-per-view event. Sa madaling salita mga idol, walang extra na bayad si Stephen Fortune kapag napalaban siya dito. At libre pa mapapanood ang kanyang laban sa YouTube channel ng PBC. At tila nagbabadya nga mga idol si Fortune na hindi na ito lalaban sa September 14. Magtatago na lang daw muna ulit ito mga idol. Well, ang masasabi lang natin dito mga idol, talaga nakakaya ang ginawa kay Fortune. Imagine kasi mga idol, isa sa mga main event fighter dati si Fortune. Dati pa itong unified champion sa 122 pounds at binansagan na future American superstar sa mababang division sa boxing sports. Tapos papalabanin lang siya mga idol sa prelims. Nagumpisa lang ang lahat ng to mga idol dahil sa naging resulta ng kanyang huling laban sa Japanese monster Naoya Inoue, kung saan nakatikim ito ng brutal knockout sa bakbakan. Tapos pagbalik nito mga idol, average fighter na lang kaagad ang turing sa kanya ng PBC. Talagang nakakahiya ito mga idol para sa dating kampiyon. Parang pinapamuka lang kasi sa kanya mga idol na isa na lang itong basura ng PBC, kaya ilalagay na lang ito sa prelims. Pero gayon pa man mga idol, hindi naman natin masisisi ang Premier Boxing Champion sa gusto nilang gawin sa laban ni Fortune dahil matunog pong rumors mga idol na kaya gusto ipalaban ng PBC si Fortune sa prelims. Dahil gumaganti lang ito sa kanya dahil sa naging laban daw nito kay Naoya Inoue, pinipilit ng PBC si Fortune na wag papayag sa gusto ng kampo ni Inoue na sa Japan gaganapin ang laban at sa halip dito ganapin sa Amerika sa rason na siya itong unified champion at dapat si Inoue ang padayuhin sa US. Pero pinilit talaga ni Fortune mga idol na dumayo sa Japan at sinuway ang advice sa kanya ni Al Haymon, kaya bilang ganti daw sa kanya mga idol prelims ang bagsak ni Stephen Fortune. Hindi man lang ito nakapasok kahit sa undercard ng pay-per-view ni Canelo.